Isang magandang paraiso na naman ang aking nasilayan. Kwento kanina ni Lucas habang papunta pa lang kami dito, ang sabi niya isa sa pinaka-paborito niya ang isla na ito. Ganon din kay Gio. Dito kasi ginanap ang wedding ceremony ng kanyang magulang. Mas maganda pa daw ito noong una nang nabubuhay pa ang ina ni Sir. Alaga ang mga pananim, halos parang nasa ibang mundo ka daw sabi ni Lucas. Pero nang mamatay ang kanyang ina ang pagkakaalam ni Lucas hindi na pumupunta ang ama ni Gio dito sa isla. Mas naging workaholic daw ito. Ang ganda dito. Ito yung tipong gusto mo nang tumira dito, hanggang sa magtanda ka. I agree. Alam mo bang dito naninirahan sila Gio dati? Ayaw lisanin ng kanyang ina ang isla. Kwento nila, hindi naranasan ng kanyang ina ang mamuhay ng simple. Palaging may trahedya sa kanilang pamilya, siguro isa na doon ang trabaho ng kanyang ama bilang politiko. Kaya pinanggako niya sa sarili pag nagkapamilya siya, ayaw niya maranasan ng kanyang anak ang ganoong sitwasyon. Kaya mas tumibe ang pagsasama nila tito at tita. Saksi ako sa pagmamahalan nila. Kahit busy si tito gumagawa siya ng paraan, para makauwi lang ng isla. Siguro ganun talaga pagmahal niyo ang isa't isa. Walang mahirap, walang imposible. Ewan ko lang kay Gio, di naman na ang pagka-romantic ng kanyang mga magulang. Ikaw Lucas ano bang gusto mo sa buhay? Tanong ko sa kanya. Gusto ko lang malaman kung ano pa ba ang mga gusto niya, lalo na nasa kanya na ang lahat. Bakit mo naman tinatanong? Wala lang. Nasa inyo na kasi ang lahat. Wala nang problema pagdating sa pera. Tama naman di ba? Di tulad sa amin na mahihirap pag walang trabaho di makakakain. Swerte muna kung makakakain ka ng 3 beses. Simple lang. Makilala ko ng maaga ang babaeng mamahalin ko. Yun lang. Oo naman. Ano pa ang hihilingin ko, kung nasa akin na ang lahat, isa na doon ang magandang estado sa buhay. Isa na lang ang kulang ang mamahalin ko pang habang buhay, bubuo ng sariling pamilya. Yun lang naman ang kulang sakin. Sabagay, may point ka naman. Ikaw, huwag ka nang magtanong maboboard ka lang dahil sa dami. Sabay tawa ko. Tell me, sige na, may kikinig lang ako. Sinabi ko na lang kay Lucas ang mga pangarap ko sa buhay. Yung totoo di ako mahilig magkwento ng buhay ko sa iba, pero pag kay Lucas iba ang nararamdaman ko. Feeling ko gumagaan palagi ang pakiramdam ko. Gusto ko magkaroon ng trabaho. Oo may trabaho ako ngayon, pero iba pa rin kung ano ang gusto mo sa buhay, pero dahil sa kakulangan sa pera kaya heto ako ngayon. Ang mga pangarap ko ay tinutupad ko na lang para sa mga kapatid ko. Gusto ko silang magkaroon ng magandang buhay, kaya nagpupursigi ako makatapos sila sa kolehiyo. Habang nagkwekwento ako pinipigilan ko ang maluha. Iniisip ko kasi kung bakit may mahirap at mayaman. Bakit hindi pantay-pantay ang lahat? How about yourself? Hindi mo ba gustong magkapamilya? Yung sariling pamilya. Gusto ko naman pero nandyan lang naman yan. Mas priority ko ang mga kapatid ko sa ngayon. Sila na lang kasi ang mayroon ako, sila na lang ang natitirang magulang ko. Napakabait mo naman na ate. Tama na nga ito. Parang MMK na ito. Sabay tawa naming dalawa. Pupunasan ko na sana ang luha ko, nang naunahan na ako ni Lucas. Napatigil ako bigla sa ginawa niya. Nagtitigan lang kami nang bigla niya akong halikan sa labi, na ikinapikit ko na lang. Then he said, kung manligaw ba ako sa'yo? Would you give me a chance? Kaya ko maghinte Ana. Una pa lang kita nakilala na paibig na ako sa'yo. Natulala ako sa sinabi ni Lucas. Di ko alam kung ano ang isasagot ko. Wala naman problema kay Lucas guwapo, matalino, mabait, pero wala akong maramdaman ni kahit ano kagaya kay Sergio. It's okay. Hindi mo kailangan sagutin ang tanong ko. Basta Ana as long I am here I will protect you. Napangiti na lang ako sa sinabi niya. Thank you Lucas. Tanging salamat na lang ang nasagot ko sa kanya. Papalubog na ang araw, heto kaming 4 nakaupo sa buhangin, habang tinatanaw ang napakagandang sunset. Hinawakan ni Lucas ang kamay ko, binaliwala ko na lang ito. Sabay bulong sakin na parang hinahalikan ako. Maganda ba? Tango na lang ang sinagot ko kay Lucas, dahil nakatitig pala ng masama sa amin si Sergio. Ako na ang bumawi sa titig niya, ayaw kong masira ang huling araw namin dito. Ilang minuto lang ay napagpasyahan na namin bumalik.
Pagkadating namin diretso kami sa kanya-kanyang cottage namin. Nagpahinga kaagad ako. Iniisip ko ang nangyari sa amin ni Sergio. Ewan ko sa tuwing naaalala ko ang mga nangyari sa amin masaya ako, pero sa bandang huli malungkot. Walang kasiguraduhan kung ano ba ang habol ni Sergio. May pagtingin ba siya sa akin? Or let's just say tanggapin na lang na katawan lang talaga ang habol niya. Di ko na maalayan na tumutulo na pala ang luha ko. Kaya ginawa ko ipinikit ko na lang ang mga mata ko. Nagising ka na ba? Any minute aalis na tayo. Buti na lang nakapag-impake na ako ng mga gamit kahapon, dahil kung hindi patay na naman ako kay Sergio, ayaw pa naman niya ang pinaghihintay. Oo Lucas, magpapalit lang ako ng damit. Okay, doll iyan mo dahil baka mag-iba na naman ang ihip ng hangin. Alam mo na, tawa niya ng malakas. Oo heto na palabas na. Bakit? May dalaw na naman ba siya? Tawa namin ng dalawa. Nasa tapat na kami ng dagat, ilang minuto lang ang hinintay namin dumating na kaagad ang yate. Habang sumasakay ako sa yate, napapatingin ako sa paligid. Kay lungkot dahil lilisanin na namin ang napakagandang isla. Sweetie, get up. Nasa Manila na tayo. Hi. Napasarap na naman ang tulog ko. Mukha nga, tululaway ka pa nga eh. Tawang-tawa si Lucas sa sinabi niya. Napahawak tuloy ako sa bibig ko. Mabuti naman at wala talagang laway. Pag nagkataon, nakakahiya. Ang cute mo talaga. Biro lang naman. Hatid na kita sa inyo. Bago pa ako sumagot kay Lucas, biglang may humablat sa akin. She's with me. Hindi niya ngayon day off. Sa mansyon siya dederecho. Oo nga pala nakalimutan ko, pasok ko pala ngayon. Di na ako nakatanggi sa kanya. Si Ma'am Althea naman ay walang nagawa, kundi kay Lucas siya sasabay. Oo nga pala Lucas. Sige na huwag ka nang mag-alala sakin. Salamat pala. Sabay ngiti ko sa kanya. Okay. Paano Gio tuloy na kami? Bye Ana. Isang halik ang ginawad niya sa aking pisngi. I saw how Gio clenched his jaw, at matalim na titig kay Lucas. Ramdam ko rin ang paghawak niya ng kamay na tiniis ko na lang ang sakit. Bye babe. Call me later ha. Bye babe, Landi. Anong sabi mo? Wala po ma'am. Sabi ko alis na po kami ng baby niyo po. Sige po ma'am bye po. Sumalubong sa amin si Nay Norma at Lisa. Ito naman si Lisa kung makayakap parang ilang buwan akong nawala. Iha kamusta? Nag-enjoy ka ba? Abay maganda ang napuntahan niyo doon. Nakakamiss na nga ang islang yun. Naramdaman ko naman ang pagkalungkot ni Nay Norma. Ganon ba talaga ang pinagbagsak ng pamilya ni Gio nang mawala ang kanyang ina? Para maibsan ang lungkot ni Nay Norma, nagkwento na lang ako sa kanila. Kung ano ang mga nakita ko na magaganda sa islang yun. At buti na lang nabawasan ng kaunti ang pagkalungkot niya. Ana, ano madami bang boylet doon? Nako, pagka tsamba-tsamba mo naman nakapunta ka na doon. Kahit kailan naman itong si Lisa, katulad din ng kapatid kong si Aliyah. Di nawawala sa topic ang mga lalaki. Oo madami. Sunod pag mayaman na ako pupunta tayo doon. Tiyak busog ang mata mo sa makikita mo. Tumili naman si Lisa na ikinagulat ko. Tumawa na lang ako sa ginawa niya. Kahit papano nawala ang pagod ko. Masakit kasi ang mga katawan ko. Para akong lalagnatin. Binaliwala ko na lang din ang nararamdaman ko. Siguro kulang lang ito sa tulog. Gio POV. Hindi ako makafocus sa ginagawa kong trabaho. Dahil naiisip ko na naman ang ginawa ni Lucas sa paghalik niya kay Ana. May gusto talaga ang lalaki kay Ana. Hello Mang Robert. Ihatid mo dito si Ana ngayon sa opisina ko. Sabihin mo may pinapagawa ako sa kanya. Sa totoo lang wala akong ipapagawa sa kanya. Gusto ko lang nandito siya nakikita ko. Hindi ko alam pero di ako mapakali ngayon pag hindi ko siya kasama. Palakad-lakad na lang ako sa loob ng opisina ko habang hinihintay ang pagdating niya. Nakailang pindot na rin ako sa intercom at tinatanong kung dumating na ba ang hinihintay ko. Sir nandito na po siya. Okay, papasukin mo. Sabi ko sa sekretarya ko. Inayos ko ng kaunti ang sarili, para di mahalata na kanina pa ako naghihintay sa kanya. Pagkapasok niya sa pintuan, bumilis kaagad ang tibok ng puso ko. When you look at her she is like an angel. Her eyes and her natural lip color. Ano bang meron sa kanya na nagkakaganito ako? Yes, she is not like other girls na maporma, na halos makita na ang kaloob-looban.
Kahit simple lang ang ayos niya, ang lakas pa rin ng dating sakin. No, am I in love to her? Naudlot ang aking pag-iisip nang marinig ko ang pagtikim niya. Sit down Ana. Sir Gio, ano po ang ipapagawa niyo sa akin? Nasabi po kasi kanina ni Kuya Robert. Think Gio, huwag kang magpapabisto sa kanya. Oh, yes. Do you know how to use laptop? Yes sir, pero kaunti lang po. That's good. Here, encode that. Mukhang nabigla ko yata sa kapal ng pinapa-encode ko. Ito po sir. Ang dami naman po. Huwag ka nang umangal dahil may sweldo ka naman dyan. At hindi kami gumagamit ng Xerox machine. Mas malinis kapag naka-encode yan. Kung iniisip mo na nandyan ang secretary ko, fully loaded siya, kaya sayo ko pinapagawa ang mga iyan for the meantime. Sige po sir. Buti naman at hindi na siya tumanggi. Mukhang nakombense ko din siya. Okay, you sit down there. Don't hesitate to ask me kung may problema. Am I clear? Yes sir. Panay ang sulyap ko kay Ana. Medyo nakukonsensya rin ako ng kaunti. Sorry sweetie, di ko lang mapigilan di ka masilayan ngayong araw. Ang totoo gustong gusto ko siyang angkinan ngayon. Behave Gio. Hinawakan ko na lang ang aking ulo at hinilat ito. Pagtingin ko sa orasan 12 noon na pala. Di ko na namalayan ang oras sa dami ng aking ginagawa. Fix yourself. Let's have a lunch. Kayo na lang po sir. Tapusin ko na lang po ito, para makauwi ako kaagad sa mansyon. May mga tatapusin pa po kasi akong trabaho. Tinawagan ko na sina Manang, sila na ang gagawa. Huwag ka nang mag-alala pa. Hurry, fix yourself. Gutom na ako. Sabay nguso ko sa tiyan ko na kanina pa kumukulo. Ana POV. Ano namang pakulo ang ginagawa ng makong nato? Hay, bahala na nga. Heto ako ngayon sa CR nag-aayos ng kaunti. Kahit walang make-up maganda pa naman ang mukha ko, natural ang kulay, kaya kahit di na ako maglagay ng make-up. Naglagay lang ako ng kaunting lip gloss, dahil kanina patuyo ang labi ko sa lamig ng kanyang opisina. Ang sakit na rin ng mga daliri ko sa kapal pa naman ng pinapa-encode. Singkapal din ng mukha niya. Mukhang hinihintay talaga ako, dahil nakasimangot na ang makong, at nakasandal pa sa tapat ng pintuan. Gutom na yata. Paano naman umalis ka agad kaninang umaga sa mansyon, hindi man lang nag-almusal? Are you done? Yes sir. Tipid kong sagot. At bigla niya na lang ako hinawakan sa kamay, at hinela palabas ng kanyang opisina. Lahat ng empleyadong madaanan namin na hindi talaga kumukurap, kung makatingin sa amin. Ang iba naman ay nagbubulungan, halata naman na ako ang pinag-uusapan, dahil nakatingin sila sa akin at sa kamay namin. Yung ibang nakakasalubong namin bumabati sa kanya. Siya ay tipid lang kung sumagot. Para siyang goddess na sinasamba ng lahat. Sir, teka lang po. Ang bilis niyo naman po maglakad. Pero di niya ako pinakinggan, hanggang sa makarating kami sa labas, at nandoon na ang sasakyan niyang nakaparada. Sakay. Sumunod kaagad ako sa utos niya. Kahit pahingal ako sa paglakad namin kanina. Ilang minuto lang ang baynyahe namin, at narating namin ang isang napakagandang kainan, na sa itsura palang mamahalin ang datingan. Sir, ang mahal yata dito. Wala po akong pambayad. Pwede naman po ako sa karinderya na lang kumain. I'll treat. Pagkapasok namin binati kami ng isang staff, at nilahad niya ang kanyang kamay, kung saan ang table namin. Nang makaupo na kami binigyan kami ng isang minubok. Pagbukas ko nito ay namangha ako sa mahal ng mga presyo. Itong mga presyo ng pagkain ilang araw na ito sa amin. Lumunok na lang ako sa mahal ng mga pagkain. Pwedeng tubig na lang ba ang e-order? 2 basong tubig, busog na ako. Don't mind the price Ana. Nahalata yata ni Sir na problema do ako sa presyong pagkalaki. Pero totoo naman talaga ang mamahal nila. Diyos ko. Ano kasi Sir? Ang mamahal naman po kasi ng pagkain. At saka di ko po alam kung ano ang mga pagkain na iyan. It's okay Ana. Mahal na nga, mahirap pang bigkasin. Ano ba yan? Kung sa karinderya na lang kami. Sulit pa. Bulong ko sa sarili ko. What did you just say? Narinig pa yata ako. Nakakahiya. Wala po Sir. Sabi ko po kayo na lang po ang umorder. Okay na po sa akin ang 2 basong tubig. Sabay ngiti ko sa kanya.
Kahit naman kasi libre ni Sir, di ko naman kayang umuya ng ganyang kamahal na pagkain. Iniisip ko pa lang sa ganitong mga mayayaman wala lang sa kanila ang halaga, pero sa amin lalo na sa aming lugar, ang mga nakatira doon ay nakakakain lang ng isang beses sa isang araw. Ganitong presyo ng pagkain, siguro isang buwan na ito sa kanila. Nakakalungkot lang isipin, bakit ba kasi hindi pantay-pantay lahat ng tao sa mundo? Are you alright? Kung ang problema mo ay ang presyo, sabi ko na sa'yo di ba na huwag kang mag-alala. Fine, ako na lang ang order para sa'yo. Just relax there, okay? Agaw pansin sa'kin ang sinabi ni Sir. Isang tango na lang ang sinagot ko sa kanya. Wala na akong nagawa, hindi naman ako mananalo sa kanya. Tahimik lang kami habang kumakain. Ang boring naman kasi nitong kasama. Siguro pag nagka-girlfriend si Sir, bored panigurado ang syota. Ang maririnig lang samin kundi ang ingay ng mga kubyertos. Sir, sa darating po na linggo fiesta po kilanay Norma. Day off nyo naman po di ba? Sumama na lang po kayo para po di kayo maboard sa mansyon. Panimula ko sa usapan, para kahit kunti di kami maboard. Musika lang kasi ang maririnig dito. It's like a couple dating, while there's a music playing by someone. Mas di ako makakain ng mabuti dahil feeling ko nagde-date kami ni Sir. I'll try. Ano ba yan tipid kong sumagot. Buti di nababagot si Lucas pagkasama siya. Sige na Sir, para naman ma-relax po kayo. Yung work muna yan nandyan lang po yan. Siguro po hindi nyo pa nararanasan ang Mami Esta. For sure naman itong tao. Anak mayaman ta. Okay, fine, ang daming daldal. Just finish your food para makabalik na tayo sa office. Sorry po. Okay po Sir. Nagalit naman si Tigre. Ikaw kasi ana ang daldal mo rin minsan no. Pilit ng pilit sa taong ayaw naman. Pagsisermon ko sa sarili ko.